Shen Yan, ano ba ang ibig mong sabihin? Matagal ko na yung nilinaw. Ang lupa sa binhi ay akin na. Ang Jiang Group ay lalabas sa Hongcheng. Kung gusto mo talagang magpatayan. Kung gayon, ang Jiang Group ay lalaban hanggang sa huli. Sige. Pero, ikaw ang mamamatay, hindi ako. Tingnan natin. Mahal, nasaan ka na? Kami ni Jia ay naghihintay na sa iyo. Galing lang ako sa Shen Group. Nakakainis talaga ang walang hiya na si Shen Yan. Tama na, papalapit na ako. Na-unlock na ang sistema ng kabutihang loob, maaari mo nang makita ang halaga ng kabutihang loob ng iba sa iyo anumang oras. Halaga ng kabutihang loob? Anong kalokohan yan? Naghahalucinate ba ako? Mahal, gising ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? May numero pa pala. Ito kaya ang halaga ng kabutihang loob? Mahal, ano ang tinitingnan mo? Mayroon ba sa mukha ko? Wala. Mahal na mahal nga ako ni Guyon. Ang halaga ng kabutihang loob niya sa akin, 1 punto na lang ang kulang para maging perpekto. Mahal, kung mayroon kang nararamdamang masama, sabihin mo kaagad sa akin? Naiintindihan mo ba? CEO Jiang, masamang balita. Dumating na ang chairman ng Shen Group. Shen Yian, anong ginagawa niya rito? Bakit? Ayaw mo ba sa akin? 70 puntos. 70 puntos at 70 puntos. Paano nangyari yan? Mag-aaway kami. May problema siguro ang system na to. Director Shen, may sakit pa ang nobya ko, kaya hindi niya muna kayang magtrabaho. Umuwi na kayo. Sino nagsabing nandito ako para magtrabaho? Andito ako para tingnan ang kaawa-awang hitsura ni Direktor Jiang na nakakatuwa rin sa akin. Ikaw, Anong ingay yan? Hospital to. May masakit ba sa pasyente? Pati ba naman si doktor? May 30 na love value. Bakit ang kasintahan kong si Guyun? 1 digit lang ang love value sa akin? Kaya ba? Mas mababa ang love value, mas malaki ang pagtingin. Sabi ko, may masakit ba sa pasyente? Bumaba ang love value. Masakit lang ang ulo, wala nang iba. Salamat, doktor. Walang anuman. Normal lang ang pananakit ng ulo. I-obserba natin ulit ngayon. At kung walang problema bukas, pwede na siyang lumabas. Totoo ba na mas mataas ang love value, mas malaki ang pagtingin? Kung gayon, pinaglalaruan ba ako ni Guyun? Pero, ang walang hiya na si Shen Yan, paano nangyari sa kanya? Doktor, hindi ba't kailangan mong tignan ulit si Sir Jiang? Kung masaktan pa ang ulo niya, paano na? Mamumuno sa Jiang Group? Shen Yian, hindi ko hahayaan na ganyanin mo ang pagsasalita kay Kung Kyun. Wala namang sinasabi si Jiang Kun. Ikaw itong masyadong nagmamadali. Kunwari pa mahal na mahal. Mahal, papaalisin ko siya. Huwag na kayong mag-away. Umalis na kayong lahat. Gusto kong mag-isa. Secretary Kiao. Paalisin mo na sila. Sige po. Mahal, magpahinga ka muna ng maayos. Babalik ako bukas ng umaga. Kuya, nakita na ang driver na nakabanggaan. Alam mo ba kung sino ako? Shen Group, Shen. Sir Shen. Mabuti kung alam mo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo. Kung sasabihin mo ng mabilis, maaari kitang ipadala sa istasyon ng pulisya. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko hahayaan. Nadalhin ka sa akin para mag-usap ng maayos. Nakasuot ng maskara ang taong iyon. Hindi ko talaga nakita ng malinaw. Hindi mo nakita ng malinaw, ano? Kung gayon, kailangan kong isisi sa iyo ang lahat ng ito. Ang galawin siya, ang pinakakinabibitihan mo sa buhay na ito. Sir Shen. Sir Shen. Sir Shen. Magmaneho. Balik sa kumpanya. Sir Shen. Ang bagal. Kumusta? Patay na ba ang bobong babaeng yan? Hindi, gas-gas lang ang nakuha. Makakalabas na siya bukas. Sabi ko na nga ba, walang kwenta ang basurang yan. Ayaw mo pang maniwala. Ngayon, tingnan mo, nasayang lang ang magandang pagkakataon. Anong gagawin natin ngayon? Huwag ka munang magmadali. May mas maganda akong ideya. Anong ideya ang meron ka? Nakita ko si Shen Yian ngayon. Kung makikipagtulungan tayo sa Shen Group, ang pagtanggal kay Jiang Sun. Hindi ba't napakadali lang? Sigurado ka bang matutulungan niya tayo? Huwag kang mag-alala, si Shen Yan at Jiang Sun ay magkaaway talaga.
Kung makikiisa tayo sa kanya para kalabanin si Jiang Sun, baka may mapala tayo. 2 ibon sa isang bato. May punto ka, pero medyo nag-aalala ako. Hindi kaya pagkatapos niyang alisin si Jiang Shun, diretso niyang kunin ang Jiang's group? Kung ganoon, ganito na lang. Maghanda tayo ng 2 plano. Mahal ko. Sa wakas, nakauwi ka na mula sa ospital. Ipinagluto kita ng bento box. Huwag mong kalimutang kainin pagkatapos mong magtrabaho. Pwedeng maging negative pala? Anong nangyari, Sun Shun? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Wala. Wala naman. Itong bento box na to ay inumpisahan kong gawin mula pa noong alas 5. Huwag mong kalimutang kainin pagkatapos mong magtrabaho. CEO Jiang, Sekretarya Kiao, bakit kaya ang isang tao na galit sa'yo ay nagkukunwari pa ring nagpapabango sa'yo? sigurado may hidden agenda sila. Hidden agenda. Mahal ko. Kung may masama kang pakiramdam, sabihin mo kaagad sa akin. Ipinagluto kita ng bento box. Huwag mong kalimutang kainin pagkatapos mong magtrabaho. Ang ganoong bagay, kapag nangyari ng isang beses ay low probability, pero kapag nangyari ng 2 beses at sila pang 2. Sekretarya Kiao, pakihanap ako ng isang private investigator. May kailangan akong ipaimbestiga. Opo, Teka. Ibigay mo ito kay Guyun. Sabihin mo na ako ang gumawa. Tunay na mahirap malaman ang nilalaman ng puso ng isang tao. Pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin natututo si Mr. Shen na kumatok? Sa sobrang lapit natin. Kailangan pa ba nating kumatok? Sungshun, si Anan ay mananatili muna sa bahay natin. Kayong dalawa ay kailangang magkasundo ng maayos. Kuya, huwag kang umalis. Itay, bakit mo ipinadala si kuya sa ibang bansa? Mayroon siyang kailangan gawin. Ngayon, kailangan mong gawin ang sa iyo. Hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na ito para sa akin. Gisingin mo ang iyong espiritu at bantayan mo ang Jiang Group kung sakaling sobra-sobra ang gawin ni Yan sa hinaharap. Huwag mo siyang sisisihin. Ako ang may kasalanan sa kanya. Nagpapatawa ka, Mr. Shen. Pagkalabas ko ng ospital, pumunta agad ako. Gusto mo ba akong makita? Hindi mo makukuha ang proyektong ito sa binhay. Payo ko sa iyo, Ems Jiang, na sumuko na lang ng maaga. Natatakot ba si Mr. Shen na kapag nakuha ko ang lupain na ito, malalampasan ka ng aming Jiang Group? Miss Jiang, masyado mo namang pinapabura ng inyong Jiang Group. Kung gayon, bakit hindi tayo magpustahan? Bakit naman ako matatakot sa iyo? Sabihin mo, ano ang pustahan? Kung manalo ka, ang aming Shen Group ay tutulungan kang paunlarin ang proyektong ito ng libre kung matalo ka. Magiging girlfriend kita sa loob ng 1 araw. Ano sa tingin mo? Kumusta? Sige, taya akong taya. Baka naman matakot ako sa'yo. Napagkasunduan na. Sandali. Mayroon pa bang iba? Ang suit na ito, bagay pala sa'yo. Shen Yian, niloloko mo ako sa mga ganitong kalokohan. Gusto mo ba ako? Gusto mong malaman? Hindi ko akalain, Boss Jiang, para sa Jiang's Group, ginamit mo na ang pang-aakit. Sayang lang, hindi gumagana sa akin yan. Bakit bumaba pa? Payo ko sa'yo, Boss Jiang, iwasan mo ang gulo. Dahil may kasintahan ka na. Ako. Ang galing mo talaga, Shen Yian. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Direktor, si Boss Shen ng Shen's Group, dumating sa ating kumpanya. Hindi po ba kayo pupunta para tignan? Boss Shen, kung magkaisa tayo sa Shens, gustong tanggalin si Jiang X? Hindi ba't napakadali? Sige. Oh, syempre pupunta. Boss Shen?
May problema? Makakatulong ako sa inyo na labanan ang Jiang's Group. Ikaw ba'y? Lalaban sa Jiang's? Balak mong targetin ang Jiang Corporation? Tama? Si Jiang Kun ang nagpadala sa iyo dito? Bumalik ka at sabihin sa kanya. Masyadong bata ang pamamaraang ito. Nakakatawa. Boss Shen, Ang maglaro ng ganitong klaseng laro at ipadala ang kanyang kasintahan, siya ba ang bobo o akala niya ako ang bobo? hindi po Boss Shen, ikaw. Boss Shen. Boss Shen? Lintik? Shen Yan, hayop ka. Napakataas ng iyong affection level, tapos nagpapanggap ka pa rin. Magpanggap! Sige, magpanggap ka, magpanggap ka, magpanggap ka. Sige, magpanggap ka. Hayop ka, hayop ka, hayop ka. Panggap, panggap, panggap. Boss Jiang. Boss Jiang, tapos na po ang lahat. Mabuti kung gayon. Kagagaling lang po ni Boss Shen dito. At Hindi pa rin ba ang lupain sa binhay? kung gayon, kailangan pa ba nating bilisan ng mga kasosyo? Dahil nakasalalay dito ang buhay ng kumpanya, hindi natin dapat hayaang makuha ito ng Shen Group. Secretary Kiao, may isa pa akong tanong sa iyo. Kung ang isang tao ay may malalim na paghanga sa iyo, ngunit patuloy pa ring sumasalungat sa iyo sa lahat ng bagay. Anong ibig sabihin niyon? Aba, gusto ka lang yan kunin ang atensyon mo. Karaniwan, ganyan ang ginagawa ng mga elementary students. Masyadong bata. Huwag na muna nating pansinin ang lupain sa binhay sa ngayon. Hindi naman siguro talaga tayo babagsakin ng Shen Corporation. Bakit po? Hindi ba natin mortal na kaaway si Boss Shen? Hindi mo maiintindihan. Boss Jiang, ang lupain po sa binhay. Nakuha na po ng Shen Corporation. Ano ang sinabi mo? Sigurado kang Shen Group? Oo, ngayon lang. Si Mr. Shen mismo ang pumunta para lumagda. Sabi niya, galing lang siya sa inyo. Ang buwisit na yon. Kaya gusto mong umatras sa kasunduan? Pasensya na. Napakalaki kasi ng alok nila. Miss Jiang, itong proyekto ay nakipag-ugnayan na tayo sa ilang kumpanya at nakapirma na ng kasunduan. Kung magkaroon ng problema sa panahong ito, ang bayad lang sa paglabag ay magpapabagsak sa atin. Alam ko, i-block mo agad ang balita. Opo. Miss Jiang, saan po kayo pupunta? Sa Shen Group para harapin ang buwisit na yon. Mr. Shen, hindi maganda. Dumating na si Miss Jiang. Huwag kang magmadali. Upo ka muna. Huwag ka nang tumingin. Baliktad ang hawak mo sa dokumento. Miss Jiang, dumating ka para sa lupain sa binhay. Nasabi ko na, gustong-gusto ng Shen Group ang lupaing iyan. Shen Yan. Seryoso ka ba? Sa tingin mo, naglalaro lang ako sa'yo? Shen Yan, bakit hindi ka magbigay ng kondisyon? Kung ibibigay mo ang lupain na yan, ako, bilang kinatawan ng Jiang Group, nangangako akong tutuparin ang kahit anong gusto mo. Ano mang kondisyon? Ang kayang gawin ng Jiang Group, kayang gawin din ng Shen Group ko. Itong direktang lalaki na ito. Binigyan ka na ng pagkakataon pero hindi mo pa rin nagamit. Magkunwari ka pa. Mahal, nagpa-reserve ako sa restaurant mamaya. Nasaan ka? Susunduin kita. Mamaya ng kaunti, sa ibaba ng Shen Group. Mahal kita. Napakalaki ng kamay ni Shenzong. Galitin ka. Okay lang? Dahil hindi sumusuko si Shenzong, kung gayon, isipin na lang na hindi ako nagpunta dito. May date pa ako. Paalam. Jiang Zong, sabi niyo po ay ipahanap si Guyon at Feng Jiajia noong nakaraang beses. May progreso na po. Talagang tama ang hinala ko. Sabi po ng responsable sa pag-iimbestiga sa kanila, posibleng may iba pa silang tinatago at posibleng may kinalaman pa sa mga board member ng Jiang's Group. Kasalukuyan pa po itong iniimbestigahan. Board members? Paanong nangyari? Jiang Zong, kung hindi po ito hukayin ng malalim at hanapin ng ugat, baka magkaroon ng malaking problema ang Jiang's Group. Ipagpanggap muna na walang nangyari. Feng Jiajia, bakit siya nandito? Siyempre, para sorpresahin ka.
Napakalaking sorpresa nga. Huwag ka nang magalit. Sa isang mahalagang okasyon tulad ngayon, syempre dapat may kaibigan kang testigo dito. Guyon, hindi mo pa ba nasasabi sa mahal mo? Ang ano? Proposal. Magpo-propose sa'yo si Guyon ngayon. Manager Shen, ang mga papeles para sa lote ay naasikaso na. Tungkol sa pakikipagtulungan sa Jiang Group para sa development, dapat sinabi mo na kay Manager Jiang nang dumating siya. Bakit ang dami mong sinasabi? Wala kang bonus ngayong buwan. Kuya, kung galit ka, puntahan mo na lang si Manager Jiang. Nandoon sila ngayon sa paborito mong restaurant. Anong tinitignan mo? Maghanda ng kotse. Magpro-propose ka sa akin? Mahal, pinag-isipan ko na. Pangako, aalagaan kita ng maayos mula ngayon. At ikaw lang ang mamahalin ko. Si Guyon, ang Jiang Group ay pamana sa akin ng aking ama. Kaya kahit magpakasal tayo, kailangan kong pumirma ng prenuptial agreement. Ang ating mga ari-arian ay atin natin lang. Mahal, hindi ko habol ang iyong ari-arian. Hindi rin ang Jiang Group. Kahit anong prenuptial agreement, pipirmahan ko. Ikaw lang ang mahal ko. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi tutol sa pagpirma ng prenuptial agreement. Ano ba talaga ang gusto nilang dalawa? Sila, maaaring may itinatago pa silang ibang bagay. Posible pa ngang may kaugnayan sila sa board of directors ng Jiang Group. Mukhang kailangan ko na lang paglaruan ang kanilang plano. Pumayag muna at saka ko sila sisiyasatin. Nandyan ba si Jiang Kun, Manager Jiang? Nandito po. Dito po. Mahal, pakakasalan mo ba ako? Magpakatatag ka. Ingatan mo ang Jiang Group. Ito ang kailangan mong gawin para sa akin. Mahal, mamahalin at aalagaan kita ng buong puso. Pakakasalan mo ba ako? Ako. Pumapayag ako. Ako. Pumapayag ako. Halika. Ang ganda ng singsing na to. Ayoko pa itong isuot. Kung ano ang gusto mo, yon ang sundin mo. Manager Shen, baka hindi tayo... Huwag kang pumunta. Manager Shen, anong galing ng pagkakataon? Nag-propose lang kami ni Qiang Qiang. Gusto mo bang umupo at magdiwang kasama kami? Manager Jiang, seryoso ka ba? Oo. Manager Shen, ang sabi mo, kami ni Qiang Qiang ay parehong nagmamahalan. Kahit kalaban ka sa negosyo, masyado kang nagagalit sa ganitong okasyon. Hindi ba nararapat? Manager Jiang, ang pustahan natin, hindi mo pa siguro nalilimutan? Kung matatalo ka, magiging girlfriend kita sa loob ng isang araw. Ngayon, ang lupa na yon, nasa kamay ko. Nanalo ako. Shen Yan. Huwag kang gumawa ng gulo rito. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Ngunit hindi dapat ngayon. Paano kung ako? Ipilit ko na ngayon? Mukhang nandito si Shenzong ngayon para guluhin ang aking eksena. Wala kang karapatang magsalita dito. Shenzong, ngayon ang proposal ceremony na inihanda ni Guyon para kay Shunshun. Ikaw ang dumating ng walang paanyaya para manggulo. Sino ba talaga ang walang karapatang magsalita dito? Kaya Jiangzong, susundin mo ba ang iyong pangako? Paumanhin, Shenzong. Pwede ka nang umalis. Sige. Ayos lang. Magpakasaya kayo. Aalis na ako. Ngayon, mukhang ubos na ang good impression value. Hindi. May sakit ba siya? Hindi ko inakala na ganoon pala siyang tao. Kuya, huwag kang malungkot. Marami pang isda sa dagat. Sa ganoong uri ng masamang tao, sobrang tapat pa rin siya. Nagduda pa ako na aakitin niya ako. Dapat talaga akong mamatay. Ang pagiging love-struck ay karapat-dapat namang mamatay. Huminto ka rito. Kuya, hindi ka naman pwedeng uminom. Bakit ka hihinto rito? Makikipag-ugnayan? Anong ugnayan ang gagawin? Kuya, huwag kang uminom. Kapag nalasing ka, hindi kita kayang buhatin. Hindi ako iinom kahit isang patak. Sir, anong problema? Nasaan ang banyo? Doon po.
Halika, masaya ako ngayon. Lahat tayo ay iinom hanggang sa malasing. Sige. Pumunta muna ako sa banyo. Sige, hihintayin ka namin. Ang tatsulok na nakaturo sa itaas ay para sa babae, tama. Bakit parang kakaiba ang hitsura? Jiangsun. Si Jiangsun? Si Shen Yian? Ikaw na manyakis. Ako, manyakis? Anong ginagawa mo sa banyo ng babae? Banyo ito ng lalaki. Ano? Banyo ng lalaki. Hindi mo pa ba itataas ang pantalon mo? Hindi pa ako tapos. Kung gusto mong gamitin, Wag na, lalabas na ako ngayon. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Naligaw ako. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Nagsorry na ako sa iyo. si Guyon ay isang bastardo lang. Hindi siya karapat-dapat. Lasing ka na. Oo, lasing ako. Pero hindi ka lasing. Mas mahal kita kaysa sa kanya. Manager Shen, mag-ingat ka. Pakiusap. Magpakatino ka. Lasing ka na talaga. Aalis na ako. Magandang pagkakataon ito. Huwag mong sirain ang tiwala ko. Kung gayon, hindi ako magpapapigil. Matagal na kaming magkasama. Hindi niya ako pinahihintulutang hawakan. Ngayon, masisiyahan na ako ng husto. Bastos na lalaki. Sa wakas, nagsasabi ka na ng totoo, di ba? Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako. Pero hinahangad mo lang ang katawan ng putang inang iyon. Hindi ba kailangan ito sa plano? Ako talaga. Ikaw lang ang mahal ko. Anong nangyari? Nag-away kayo? Hindi. Halika. Halika. Umupo ka. Umupo ka. Umupo ka. Manager Jiang, ngayong malaking araw ng kasiyahan, hindi ka ba iinom? Oo nga. Uminom ka, halika. Halika, sige, inuman. Wala namang problema. Tagay. Tagay. Halika. Halika, maglaro tayo. Sige, tayong lahat. Halika, maglaro ng 15-15-20. 15-15. 15. Sunsun. 15-20. 15-15. 15. Sunsun. Ay, ayos lang. Pasensya na po. Hindi niya kasi kaya ang alak. Naiintindihan. Sige, ingat kayo. Paalam. Si John Tian. Hindi ba kunwari ka pa na inosente ka? Sa huli, nahulog ka pa rin sa kamay ko. Delikado siyang mabuntis ngayon. Subukan mong gawin ng paulit-ulit para mabuntis siya agad. Sa susunod, hindi na siya ganoon kadaling bulahin. Huwag kang mag-alala, hindi mo pa ba alam ang galing ko? Si Jiangsun ay malapit agad ma-fall sa pag-ibig. Kung magbubuntis siya sa anak mo, susundin niya ang lahat ng sasabihin mo. Sa panahong iyon, hindi ba madali na lang malaman kung kanino napunta ang mga ari-arian ng Jiang Group na ibinukod? Hindi na ba mahirap? Sa tingin mo, totoo bang mayroon pang ari-arian na yon? Aba, ang boss natin ay matagal ng miyembro ng Jiang Group. Nakita niya mismo si Jiang Tianhao, ang matandang iyon, na ibinukod ang mga ari-arian na iyon bago siya mamatay. Kung kanino napunta ang mga ito, ikaw ang bahalang kumuhang impormasyon sa kanya. Yan ay aking bahala. Kung hindi talaga magawa, mayroon pa tayo nito? Oh, Jiangsun, hayaan mo si Guyun na i-record ng maayos ang malaswang itsura mo para makita ng lahat. Kung paano ang itsura ni CEO Jiang
na dati may mataas na posisyon. Kapag nasa ilalim na ng lalaki, ano kaya ang magiging itsura mo? Kuya, may nangyari? Medyo payat tingnan? Hindi ko inakala na ganito palang kalaki ang laman. Masasayahan ako ngayong gabi. Ang init. Maliit na malaswang babae, tiisin mo pa. Malapit na. Jiangsun. Gaano ka man tumanggi? Sa huli, hindi ka pa rin naging laruan ko. Huwag kang mag-alala, papatikimin kita ngayong gabi. Subukan mong galawin siya. Galawin siya. Matibay ka pala talaga sa suntukan, ha? Mamatay ka. Ang init. Ano ang nangyari sa'yo? Kailangan mo ba? Tulungan mo ako. Nahihirapan ako. Kuya, ano ang nangyayari sa inyo? Ayos lang ba si ate? Siya. Tandaan mo ang sinabi ko. Huwag mong hayaang saktan si Sung Soon. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko siya. At saka, bago niya matapos ang kanyang pagsasanay, huwag mong sabihin sa kanya ang totoo. Ang Jiang Group ay nangangailangan ng karapat-dapat na tagapagmana, hindi lang isang babae. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Tulungan mo ako. Jiangsun. Sa ginagawa mo, magkakamali ako. Ganyan ang sitwasyon. Hindi ko rin alam ang nangyari bago ako dumating sa hotel. Talagang marami akong nainom. Lintik na guyon. Matagal ko nang sinabi na hindi siya mabuting tao. Hindi ka naniwala, di ba? Ano ang alam mo? Iyon ay dahil nakipagsabuatan siya kay Feng Jiajia para saktan ang Jiang Group. Kaya ako. Kaya nagkunwari kang magpakasal? Ano ang pakialam mo? Umalis ka. May utang ka sa akin. Hindi ba tayo magkaribal? Isa kang kawili-wiling karibal. Pero kung mapahamak ka sa ganitong bagay, malaking pagkadismaya para sa akin. Matigas pa rin ang dila. Paano mo siya binugbog ng ganyan? Hindi ako. Asya, ganyan na siya nang dumating. Nadulas sa daan. Sigurado ka? Ako ba ay sinungaling? Dito ka na lang muna magpahinga. Sige na nga. Magkaiba ang lalaki at babae. Aalis na lang ako. Meng, may importante kang gagawin, kaya umalis ka na. Magtanong ka nga agad kung may bakante pang kwarto sa hotel na ito? Teka lang ha. Wala nang kwarto. Tingnan mo ang ginawa mo. Gabi na, walang kotse, walang kwarto. Saan ako matutulog? Saan ako matutulog? Bahala ka. Shen, gawin mo ang gusto mo. Sige na nga.
Buksan ang pinto. Pulis, nagche-check ng kwarto. Anong gagawin ko? Wala akong dalang ID. Kung gayon, kailangan mong sabihan ang iyong assistant na kunin ka bukas sa istasyon. Anong oras na ba? Nagloloko ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Mayroon pa rin akong koneksyon sa lugar na ito. Rutinang inspeksyon. Pakipakita ang inyong mga ID, kayong dalawa. Hindi ko dala. Kung gayon, mangyaring sumama kayo sa amin. Ako ang chairman ng Shen Group, si Shen Yan. Ah, kayo pala, Chairman Shen. Tingnan mo ang aking paningin. Kayo ay... Siya si Jiang Shun, ang CEO ng Jiang Group. Nag-uusap kami tungkol sa kooperasyon para sa isang bagong proyekto. Bagong proyekto ng kooperasyon? Ah, ganun pala. Kung gayon, umaasa akong maging matagumpay ang inyong kooperasyon. Kooperasyon para sa isang bagong proyekto. Ang bulok na dahilan. Nakakatuwang naisip mo pa iyan. Kung kaya mo, ikaw ang gumawa. Walang tao. Punta tayo sa susunod na bahay. Napakababa ng occupancy rate ng hotel? Hindi naman araw ng mga puso. Bakit napakaraming tao sa hotel? Hindi ba sinabi ni Chairman Shen na wala nang available na kwarto sa hotel? Si Shen Mo na buhong na iyon. Naglakas loob siyang lokohin ako. Tingnan mo kung paano ko siya pagbabayarin pagbalik ko. Sino ang nagbubulungan tungkol sa akin sa hating gabi? Chairman Shen, saan tayo pupunta ngayon? Ihatid muna siya. Pumunta muna tayo sa ospital. Hanggat hindi pa malinaw ang lahat, hindi ako maaaring makipag-away sa buhong na si Guyon. Kung hindi, makakaalarma ito. Sige ate. Ano ang tawag mo sa akin? Ano ang tinawag mo sa akin? Ito? Sabi niya. Sige, tara na. Sobrang dami kong nainom kahapon kaya nagkaroon ng problema ang pandinig ko. Magpanggap ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpanggap. Tara na. Huwag nang magsayang ng oras. Tara na, tara na. Anong nangyari sa'yo? Ang ganda-ganda na nga ng pagkakataon. Bakit ganoon? Hindi ko rin alam. Naghahanda na ako para kumilos. Hindi ko alam kung sino ang pumalo sa akin at pagkatapos ay binugbog ako. Hindi mo ba nakita kung sino? Nakita ko lang ang talampakan ng sapatos. Ang mag-asawang iyon. Sigurado siyang galit sa akin. Na-ospital na ako pero hindi pa rin niya ako binibisita. Hindi ba naman? Sino man ang nasa posisyon niya, magagalit kung bigyan ng droga ng kanyang fiancé sa gabi ng proposal. Wala kang silbi. Pero hindi mo rin ako masisisi. Pero mabuti na lang at mukhang hindi pa niya nadiskubre ang layunin nating dalawa. Ano na ngayon ang gagawin? Kung hindi gumana ang malambot, gawin ang matigas. Ulitin ang dating gawi. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ikaw ang makikinabang. Mr. Jiang. Dumating na si Mr. Jia. Sabi niya mayroon pa raw kontrata na kailangan pag-usapan. Ang lumang manyak na iyon. Sabihin mo sa kanyang hintayin ako sa conference room. Sige. Nga pala, sabi ni Director Feng sasama rin daw siya. Si Feng Jia. Kung hindi gumana ang malambot, gawin ang matigas. Ulitin ang dating gawi. Sige. Kung gayon, hayaan siyang sumama. Tama, hindi ko pa siya nakakapanagot sa nangyari noong nakaraang beses. Jiang Zong, ilang araw na hindi nagkita? Namiss mo ba ako? Nagbibiro lang ako. Jiang Zong, huwag kang sumimangot. At saka, sa pakikipagtulungan natin, sooner or later, kailangan nating magkaroon ng malalim na pag-uusap. Ang puso mo, dapat singlaki ng dibdib mo. Hindi ba, Feng Zongjian? Tama ang sinabi ni Jia Zong. Sooner or later, kailangan talaga nating magkaroon ng malalim na pag-uusap. Ano masama sa pagsasalita ng kaunti? Kung ako ang nasa posisyon niya, siguradong pahahalagahan ko ang ganitong pagkakataon. Si Feng Zongjian talaga, halatang isang babaeng mahusay sa malalaking proyekto. Jia Zong, kung ganito ang sukatan mo sa kakayahan ng mga babae na makagawa ng malalaking bagay, kung gayon, hindi na natin kailangan pang pirmahan ang kontratang ito. Nagalit ka ba? Jiang Zong, sa lahat ng magandang katangian mo, masyado kang balat sibuyas. Nagsasalita lang ako, wala naman akong ginawa sa'yo. At saka, totoo naman ang sinasabi ko. Sa kondisyon mo, sa hinaharap, kung ililipat mo ang lugar ng pag-uusap mula dito sa hotel, anong kontrata ba ang hindi mapipirmahan? Bakit hindi sa kontrata ko muna tayo magsimula? Sa kita, okay lang sa akin na bawasan ng 2% para sa Jiangxi Group. Jia Yukai. Jiang Zong, huwag kang magalit. Ganito na lang, ipaghahanda ko kayo ng kape. Peaceful profit. Peaceful profit. Peaceful profit. Business first.
Halika, kape tayo lahat. Nainom na ang kape, nagbiruan na rin. Ginoong Ja, pag-usapan na natin ang negosyo. Ginang Jiang, ang aking mungkahi, hindi na ba talaga pag-iisipan? Ginoong Ja, sana malinaw sa iyo ang isang bagay. Kayo ang nakikiusap sa aming Jiang Group para sa kooperasyon na ito. Sige. Ito, pag-usapan natin ang kontrata. Pag-usapan ang kontrata. Ano ang kailangan baguhin? Ginang Jiang, ang panahon ng ating pag-aayos. Kung gayon, gaano karami ang gusto mo? Kahit paano, Kung gayon, dahil wala nang problema si Ginoong Ja, pipirmahan na natin ang kontrata. Director Feng, ihanda ang kontrata. Ang init. Director Feng, anong nangyayari sa kanya? Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya? Samahan mo si Ginoong Ja, hahandain ko ang kontrata. Ginang Jiang, hindi, Ginang Jiang. Director Feng, ano ito? Ginoong Ja, tulungan mo ako. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Bilisan mo. Bilisan mo. Kung gayon, tatanggapin ko na ang iyong alok. Kung gayon, hindi ko na kayang tumanggi. Pulis ba? Gusto kong magsumbong sa pulis. Siguro ay nagtagumpay na siya, hindi ba? Hoy! Ngayon din, pumunta ka sa conference room ng aming kumpanya. Ano man ang mangyari sa loob, kunin mo ng litrato at ipadala mo sa akin. Kailangan pang kumuha ng litrato, dagdagan ng bayad. Dadagdagan, bilisan mo na! Ngayon ay sigurado ng walang sablay. Ang tindi naman nito. Huminto ka. Jiang, magandang araw Chief Jiang. Hindi ka empleyado ng aming kumpanya. Anong ginagawa mo sa kumpanya ko? Ako. Ito. Si Guba ang nagpadala sa iyo dito. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Hindi po, Chief Jiang. Pagkakamali lang po ito. Kailangan ko pa po ang cellphone na ito para kumita. Malapit nang dumating ang pulis. Kapag sinabi ko sa kanila, illegal kang pumasok sa aking opisina na may layuning nakawin ang commercial secret ng aking kumpanya. Tingnan natin kung iisipin pa rin nila na ito ay pagkakamali. Wag po. Wag po. Ibibigay ko na po, okay? Umalis ka. Kumusta? Nagtagumpay ba? Kumusta? Nagtagumpay ka ba? Siya nga. Gusto nilang gamitin ito para pagbabantaan ako na gumawa ng isang bagay. Kung ganoon, bakit hindi natin gamitin ang sitwasyon para sa ating kalamangan? Burahin mo muna lahat ng nagpakita ng mukha. Masyadong swerte ang baboy na yon. Madam Jiang, maayos. Maraming salamat sa iyong hospitalidad. Nakakalungkot lang na hindi ikaw mismo ang umakyat. Ang kita na nakuha ko lang na 2 puntos. Hindi ko talaga mapapatawad. Mr. Gia, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Ikaw na, Gia. Lalabanan kita. Gago. Ikaw mismo ang lumapit sa akin kanina. Huli na para magpanggap kang inosente ngayon. Madam Jiang, kung ganyan ang saloobin ninyo, sa tingin ko ayos lang kung hindi na pirmahan ang kontrata. Maliban kung sasamahan mo rin ako sa isang laro. Kung hindi, mawawalan kayo ng anak at hindi nyo pa makukuha ang lobo, sayang. Hindi na kailangan. Dapat munang mag-alala si Mr. Gia sa sarili niyang kalagayan. Pulis, may nagulat kanina na mayroong ilegal na pag-atake rito. Sino sa inyo ang tumawag sa pulis? Ako ang nagsumbong sa pulis. Itong lalaking ito ay nang molestiya sa empleyado ng aking kumpanya. Ako? Wala akong ginawa. Siya,
Siya ang kusang lumapit. Wala akong kasalanan. Anong pinagsasabi mo? Hindi ka ba tumitingin sa salamin, sa taba mo at ang laki ng ulo mo? Magugustuhan kita? Pulis, siya ang nangmolestiya sa akin. Pwede akong makipagtulungan sa inyo sa investigasyon. Anong sinasabi mo? Hoy! Ibaba mo yan. Pulis, wala talaga akong kasalanan. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, pupwede ninyong tingnan ang CCTV. Ang babaeng ito talaga, siya ang kusang lumapit. Paumanhin. Walang CCTV sa aming meeting room. Ikaw? Ikaw na may apelyidong Jiang? Talaga bang malupit ka maglaro? Hintay mo lang ako. Maghintay. Maghintay ka sa kulungan. Ginoo, sumama ka sa amin. Anong gagawin ninyo? Hindi, wala akong kasalanan. Hindi ako sumasang-ayon. Aapela ako. Idedemanda ko siya. Hindi ako sumasang-ayon. Jiang Kun, sinasadya mo ba ito? Anong sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Kumusta? Nakuha mo ba ang dapat mong gawin? Walang nangyari. Ako. Basta hindi ito natuloy. Walang problema. Nagtagumpay ako dito. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Pagkatapos ng nangyari noong huli, naging maingat ako, nag-utos ako na maghanda ng 2 plano. Kumusta? Mapagkakatiwalaan ba ang taong ito? Ang mensaheng binawi. Sigurado ka bang walang problema? Huwag kang mag-alala. Talagang maaasahan. Nakita ko na ang mga larawan. Talagang mapagkakatiwalaan. Mabuti kung gayon. Mabuti kung gayon. Siya nga pala, anong nangyari sa iyo? Ako. Hindi pwede. Si Guyun ay mayroong mental cleanliness fetish. Kung malalaman niyang ako ay si General Jia na, baka mawala sa akin ang atema na ito. Ay nako, wala naman. May maliit lang na problema. Huwag na nating pag-usapan ito. Kahit paano, dahil sa pangyayaring ito, nabunyag na tayo. Anong kinakatakutan mo? Ang hawak ko ngayon ang kanyang kahinaan. Kung sakaling siya ay maging pasaway, kahit kaunti, i-upload natin ang video online. Siya ay may pinahahalagahang reputasyon. Gamit ang espadang ito na nakasabit sa kanyang ulo, hindi ba siya susunod ng maayos? General Jiang, narinig mo ba? Si General Jia ay nasentensyahan ng 10 taon. 10 taon. Narinig ko na si Shen mo ay si General Shen ang nagpapatakbo sa likod nito. Pero napakakaiba. Hindi ba si General Shen ang ating kalaban? Bakit niya pa rin tayo tutulungan? Huwag kang masyadong makialam sa mga bagay sa lipunan. Teka. Ikaw at ang sekretarya ni General Shen, si Shen mo, ay mayroon pa ring ugnayan sa pribado? Sabihin mo nga, ha? General Jiang, ako. Anong pinag-uusapan ninyo at ganoon kayo kasaya? Ibahagi nyo rin sa akin para marinig ko. Oh, ang bilis mong makalabas sa ospital. Mukhang hindi kita masyadong pinalo noon. General Jiang, ganoon kabilis mo na silang babanggain? Ayos lang. Malalaman ko kaagad kung ano talaga ang gusto nilang gawin. Sa tono ng pananalita mo, ikaw ang nagpadala ng mga tao para bugbugin ako sa hotel noon? Ano pa? Hayop kang babae. Kung gayon, hindi na ako magtatago sa iyo. Ibigay ang impormasyon tungkol sa nakatagong bahagi ng industriya ng Jiang Group. Kung hindi, i-upload ko ang mga larawan mo at ng ibang lalaki online. Tingnan mo. Nakalabas na ang buntot ng soro mo, di ba? Jiang Corporation, tagong negosyo. Mr. Jiang, ano ang pinag-uusapan nila? Iyon ay bahagi ng ari-arian na hinati ng aking ama bago siya pumanaw. Iyon ang core ng Jiang Corporation. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi ko alam kung saan napunta ang bahaging ito ng ari-arian. Hindi ko inaasahan na ito pala ang kanilang layunin. Jiang Kun, huwag ka nang magpanggap. Kung ayaw mong kumalat ang mga litrato mo online, ibigay mo agad sa amin ang gusto namin. Kung hindi, ang mga litrato mong malaswa ay kakalat na parang flyer sa buong kalsada. Hindi ba ako ang dapat mag-alala tungkol dito ngayon? Nang araw na iyon sa conference room ng kumpanya, ikaw at si Mr. Jia ay maraming litrato ang kinuha. Ikaw. Jia. Ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya? Nagpapalusot lang siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Ako, nagpapalusot? Ang nangyari ng araw na iyon ay alam na ng lahat sa kumpanya.
Kung ayaw mong maniwala, lumabas ka at magtanong ka kahit kanino. Guyun, huwag kang maniwala sa sinabi niya. Ang lahat ng tao sa kumpanya ay sa kanya, kaya kung ano ang sabihin niya, iyon na. Naiintindihan ko. Jiang-kun, hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo? Kaya gusto mong siraan si Jia. Inakala mo? Ang init ng mukha ko. Ayos ka lang ba? Ang damuhong ito, may lakas pa ng loob magpakitang gilas dito. Hindi ko pa nga natatanong kung bakit kayo magkasama. Ang walang utang na loob na malandi. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay mo ang natitirang ari-arian ng Jiang Group at pagkatapos ay lumuhod ka dito at dilaan mo ang tubig dito hanggang malinis. Kung hindi, ipapadala ko ang mga litrato mo online para libangin ang iba. Huwag mong sabihing hindi ko alam. Kahit na alam ko, hindi ko ibibigay. Talaga hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Jiangsun, huwag kang umasa. Ang mga litrato mo. Ako mismo ang tumingin. Napakadetalyado ng pagkuha. Oh, napakadetalyado. Kung gayon, sabihin mo nga sa akin, ano-ano ba ang mga katangian sa aking katawan? Sakto, nakita ko nga. Naalala ko, may 3 nunal ka sa kaliwang dibdib. Isa ay pula, 2 ay itim. Ano, hindi ba ako nagkakamali? Hindi ba ako yon? Ibig sabihin? Jiangsun! O Jiangsun! Sa huli, lalaruin ka pa rin ng mga lalaki. Kung sumama ka sa akin, bakit ka pa mapupunta sa ganyang kalagayan na parang ikaw ay ginahasa ng baboy na iyon? Hindi ka ba kahiya-hiya? Bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko na kahit magkasama kayo. Isa ka lang papansin. Siguro hayaan na lang natin. Tumabi ka? Sino sa demonyo ang sinasabi mong papansin? Dati curious pa ako sa kanya, isang manager. Bakit ang dami niyang pera para bumili ng mamahaling gamit? At bakit kulang pa rin ang binibigay kong pera sa iyo buwan-buwan? Ikaw pala ay ginagastos ang pera ko para suportahan ng ibang babae. Nakakatawa. Ginastos mo ang napakaraming pera. Pero hindi ka man lang niya hinayaan na hawakan. Guyun, kung ang pera mo ay ginamit mo sa paglalasing, hindi kita mamaliitin ng ganito. Nagsasabi ka ng kalokohan. Akala mo lahat ay kagaya mo, parang babaeng bato. Ako at si Jia ay nagdiriwang gabi-gabi. Kung gayon, paano mo hindi alam na ang taong may 3 nunal sa dibdib ay hindi ako, kundi siya? Anong sabi mo? Bastos ka. Ikaw yun. Alam mo sa sarili mo kung sino yan. Kung gusto ninyong dalawa na gamitin ang bagay na ito para takutin ako, paumanhin, nagkamali kayo ng akala. Naiintindihan ko. Jiangsun, nagpapanggap ka lang. Sige, hintayin mo. Kapag dumating na ang litrato, tingnan natin kung paano ka magmamakaawa sa akin. Takot naman ako. Huwag ka nang magpilit, Jiangsun. Ganito na lang, lumuhod ka ngayon at dilaan mo ang tubig sa sahig. May pag-asa pa itong maayos. Tama ba, Jia? Kuya yun, naalala kong may lakad pa tayo ngayon. Hindi ba? Umalis na lang muna tayo. Paano naman mangyayari yan? Jia. Ngayon na ang araw na tatapusin natin ito sa babaeng iyan, tapusin na natin. Lintik? Bakit hindi pa dumarating? Umalis na lang muna tayo. Hindi. Sigurado akong hindi pa niya natatanggap ang pera ko, kaya ayaw pa niyang umimik. Pare, nakuha mo na ba ang pera? Dapat ibigay mo na sa akin ang litrato, hindi ba? Pare, nakuha mo na ba ang pera? Dapat ibigay mo na sa akin ang litrato, hindi ba? Bakit nasa iyo ang cellphone na ito? Hindi, ang pera ko. Dahil nakuha mo na ang pera, kung gayon, tulad ng gusto mo, ipadala ko na sa iyo lahat ng litrato. Huwag ipadala. Tingnan mong mabuti.
Sino ba talaga ang taong nasa litratong ito? Huwag tingnan, huwag tingnan. Layas. Feng Jiajia. Sabihin mo, bakit ka nasa litrato? Bakit ka nakipagsabuatan sa baboy na yun? Sabihin mo. Kuya Yun, pakinggan mo ako. Siya? Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganyan? Ako ang dahilan sa'yo? Peng Jiajia, kapag sinasabi mo ang mga salitang ito, hindi man lang ba namumula ang iyong muka? Tama. Ikaw ang unang nagbigay ng pampatulog kay General Jiang para saktan siya. Kasalanan mo iyan. Ikaw ang nag-imbento ng sarili mong problema. Kuya Yun. Kuya Yun. Patawarin mo ako, sige na? Ginawa ko ito para sa ating dalawa. Layas? Maruming babae. Araw-araw ginagastos mo ang pera ko. Okay lang natawagin mo akong walang kwenta, pero pati ganitong bagay itinatago mo sa akin? Nakakatuwa bang lokohin ako? Guyun, ikaw naman loloko. Hindi ba't galing din sa babae ang pera mo? Ano masama kung ginastos ko? Hindi ba't ginawa ko ito para tulungan ka? Ibigay mo sa akin ang aking dangal. Ibigay mo Nag-iimbita sa ka ng akin ang aking kamatayan. dangal. Shen, Presidente Shen, bakit kayo nandito? Nasaan si Jiang Qian? Si Presidente Jiang, nasa opisina siya, parang nakikipagtalo siya kina Boss Gu at Director Feng. Halika, tingnan natin. Leche ka! Tama na. Akala niyo bang palengke ito? Jiang Qian, binigyan pa kita ng konsiderasyon, di ba? Ibigay mo ang impormasyon tungkol sa iba pang mga negosyo ng Grupo Jiang. Kung hindi, gagamitin ko to para hiwain ko ng husto ang mukha mo. Guyun, labag iyan sa batas. Nasiraan ka na ba ng ulo? Matagal na siyang sira ulo. Simula sa paglalagay ng droga sa akin hanggang sa tangkang lihim na pagkuha ng litrato ko, alin ba roon ang hindi labag sa batas? Kung hindi ako nagkakamali, kayo rin ang nag-ayos ng aksidente sa sasakyan noong araw na yon, tama? Tama. Ang plano ko talaga ay sagasaan ka ng diretso tapos saka ko pa hahanapin. Hindi ko inasahan na sinuwerte ka, pero dito na matatapos yan. Presidente Jiang, umalis na kayo. Umalis na kayo. Sekretarya Kiao, Jiang Qian, napakatapat talaga ng aso mong to. Kung ganyan, kung ayaw mong magasgasan ang mukha ng aso mo, ibigay mo na ang impormasyon. gubaliw ka na. Pinilit mo lang ako. Kung hindi dahil sa ayaw mong magpahawak at palagi kang nag-iingat sa akin, aabot ba ako sa puntong ito ngayon? Ngayon naiisip ko, tama ang desisyon ko noon. Tigilan mo ang walang kwentang usapan mo. Ibigay mo ang impormasyon. Hayaan mong magsaya ulit ako? Baka sakaling umasenso ako sa hinaharap at maaari pa kitang bigyan ng pabor. Boss Jiang, umalis ka na. Magsumbong ka na sa pulis. Umalis ka riyan! Lumapit ka. Isa ka lang alipin ng babaeng ito. Sa tingin mo, hindi kita kayang saktan? Guyon, Huwag kang lumapit. Sabi ko, huwag kang lumapit. Naririnig mo ba? hindi ko talaga alam ang impormasyon tungkol sa bahaging iyon ng industriya. Nagloloko ka ba? Ikaw lang ang anak ni Jiang Tianhao? Hindi niya ibibigay sa iyo ang industriya? Ibibigay niya ba sa akin? Hindi talaga ako nagsisinungaling sa iyo. Tama na. Nagbago na ang isip ko ngayon. Hubarin ang iyong damit. Ano ang sinabi mo? Hubarin ang iyong damit. Sabi ko, hubarin mo ang iyong damit. Naririnig mo ba? Di ba matigas ka? Papakitain ko sa iyo ang presyo ng pagiging matigas. Boss Jiang, wag po, wag po. Guyon, Isa. Dalawa. Tatlo. ibibigay ko sa iyo ang impormasyon. Huli na? Ngayon, kung ayaw mong hubarin ang damit na ito, kailangan mo pa rin hubarin. Pinapautang kita. Hindi mo ba narinig? Tama nga. Kung maaga mo lang sana akong sinunod, hindi ka sana magkakaganito. Naipit ang zipper ko dito. Tulungan mo ako. Mabuti rin. Tingnan natin kung paano kita hubaran ng paunti-unti para masarap mong tangkilikin.
umalis kayo. Pinayagan ko ba kayong umalis? Naglakas loob kayong lokohin ako. Pita ka. Kanina'y pinagbigyan kita dahil hindi ako nag-ingat. Ngayon, dahil ayaw mong hubarin ang sarili mo, ako na ang maghuhubad sa iyo? Ikaw na Gu. Sino ba talaga ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Huwag ka nang magtanong. Isipin mo na lang ngayon kung paano mo ako mapagsisilbihan. Tama na yon. Ikaw. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nasaan ang tao? Sir Shen, Bugbugin niyo siya hanggang anong antas po? hanggang halos mamatay. Sige, sugurin. Huwag kayong magpigil, bugbugin niyo siya. Opo. Ayos ka lang ba? Saan ka nasaktan? Tutulungan muna kitang makatayo. Kaladkarin niyo siya palabas. Opo? Sige na, sige na. Ayos na. Mukhang si CEO Jiang ay hindi naman pala ganoon kagaling. Konting problema lang umiiyak na agad. Sayang, itinuring pa naman kitang karibal. Shen Yian, sa ganitong sitwasyon na, nagloloko ka pa rin sa akin, hindi ba? Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi maintindihan? Sige. Shen mo, sa tingin ko gwapo ka. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Ate, hindi. CEO Jiang. Ako, hindi biro-biro ang ganyang pagbibiro. Ikaw at si CEO Shen. Hindi, ako at si CEO Shen. Anong nangyari sa amin? Magkaaway kami sa patalim. Dahil kayo ay magkaaway sa patalim kaya kami? Ako ay tao ni CEO Shen. Hindi ba CEO Shen? Tama. CEO Jiang. Mukhang hindi ka yata normal ngayon. Paalam na muna. Pakinggan mo ako, CEO Shen. CEO Shen, dahan-dahan sa paglakad ha. Ulitin nyo sa susunod. Putangina, Jiang Qiao, Shen Yian, dapat kayong mamatay. Maghintay kayo. Pag nakuha ko ang kapangyarihan, darating ang araw na magdurusa kayo. Anong ginagawa nyo? Sino yan? Tulungan nyo ako. May pinapatay dito. Kung ayaw mong maghirap, manahimik ka. Sino kayo? Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin agad. Kuya, kapatid kita sa ina at ama. Nasaan na? Nasa trunk. Kuya, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Wala kang bonus sa ikalawang kalahati ng taon. Parang hindi ka naman makatarungan? Ako. Kuya mo, nagkamali ka na naman. Paano ako nagkamali? Naging bahagi lang ako ng kanilang laro. Sige na, nakakainis. Nasaan ako?
May tao ba? May tao ba? Nasaan ako? Huwag kang sumigaw. Sir Shen? Ikaw ba si Sir Shen ng Shen Group? Alam mo ba kung bakit kita pinapunta? Dito? Alam ko, gusto mo akong gamitin para kalabanin si Jiang Sun, hindi ba? Pumapayag ako. Huwag kang mag-alala. Marami akong alam na sikreto tungkol sa Jiang Group. Tiyak na tutulungan kitang pabagsakin ang Jiang Group at sisiguraduhin kong lubos na malulugmok si Jiang Sun. Ay, alam ko pa pala ang isang bagay. Ang isang bahagi ng ari-arian ng Jiang Group ay itinago ng tusong si Jiang Tianhao. Ngayon, pinapahanap ni Vice Chairman Chen Mingming kay Guyun. Kaya pala, ang taong nasa likod ninyo ay si Chen Mingming? Oo, siya nga. Sir Shen, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makapasok sa loob at kukunin ko ang impormasyong iyon para sa iyo. Pagdating ng oras, Hindi na kailangan? kailangan pa rin po. Paano kung gamitin ng walang kwentang si Jiang Sun ang trampong ito laban sa iyo? Hindi niya gagawin. Una, nasa akin ang ari-ariang iyon. Nasa iyo? Ikalawa, si Jiang Tianhao ay aking inaanak. At si Jiang Sun, ang taong balak kong protektahan habang buhay. Yan. Paano mangyayari iyan? At ikaw? Paulit-ulit mo siyang sinisira. Sabihin mo, Feng Jia? Paano mo gustong mamatay? Imposible ito. Dapat magkaaway kayong dalawa. Bakit? Bakit? Itanong mo na lang iyan sa impyerno. Hindi mo ako pwedeng galawin. Ito ay labag sa batas. Tulungan ninyo ako. Tulong. Huwag kang sumigaw. Nasa high seas tayo rito. Walang batas. Pakiusap, Ginoong Shen. Kahabagan niyo ako. Pangako, magiging mabait na ako kay Shunshun at magsisilbi ako sa inyo ng buong buhay ko. Pakiusap, kahabagan niyo ako. Ginoong Shen. Pakiusap, kahabagan niyo ako. Paumanhin. Huwag na. Hindi kita gagalawin. Pero maraming pirata rito. Mag-enjoy ka. Ginoong Shen. Ginoong Shen, pakiusap. Ginoong Shen. Kamakailan, isang yacht sa high seas ang inatake ng mga pirata at isang babae ang namatay. Ginoong Shen, natagpuan na ang utak sa likod nito. Gagawa ba tayo ng hakbang? Bago niya makumpleto ang kanyang pagsasanay, huwag mo munang sabihin sa kanya ang totoo. Ang Jiang Corporation ay nangangailangan ng isang karapat-dapat na tagapagmana, hindi lang isang babae. Hindi nagmamadali. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sa pagbalik, pumunta tayo sa Jiang Corporation kahapon para sabihin sa kanya na ang lupain sa Binhay ay maaaring pagyabungin ng sama-sama. Ngunit nangyari ito, wala na kaming pagkakataong sabihin sa kanya ngayon. Kasalanan mo lahat. Ginoong Shen, si Guyun ay dinakip sa ospital. Boss, dinala na po ang tao? Mr. Chen. Mr. Chen. Wala kang silbi. Mr. Chen, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Dapat naging matagumpay na ito. Hindi ko alam kung sino na naman ang sumira. Bibigyan kita ng pagkakataon? Si Jiang Sun, na maliit na babae. Bibigyan ka ba niya ng isa pang pagkakataon? Mr. Chen, hindi po ninyo alam. Mayroon pa akong alas. Kaso lang ano? Kaso lang kailangan po ang personal ninyong tulong, Mr. Chen. Tutulungan kita? Sobra ka na. Mr. Chen, pinapangako ko. Basta maging matagumpay ang lahat. Siguradong panalo po kayo.
Ang lupain sa Binhay ay nakuha ng Shen Group. Kapag kumalat ang balita, ang stock price ng Jiang Group ay siguradong bababa. Sa panahong iyon, sisingilin ka ng lahat ng kasosyo na pumirma ng kontrata. Wala pa rin bang paraan upang kunin ang industriyang iyon kay Jiangsu para iligtas ang sitwasyon? Ang ibig mong sabihin, Mr. Chen, isa po kayong shareholder ng Jiang Group. Kapag bumaba ang stock price, may mawawala rin sa inyo, di ba? Bakit hindi ninyo itapon ang lahat? Pagkatapos ay bilhin ang lahat kapag ang stock price ay nasa pinakamababa. Kapag bumalik si Jiang Sun upang iligtas ang merkado, hindi mo alam kung ilang beses na ang kikita mo. magaling, magandang ideya, kalihim. Lahat ng stocks ng Jiang na hawak ko, itapon mo lahat. Lahat? Mr. Chen, sigurado po ba kayo? Sigurado, kontakin mo ulit ang mga bangko. Sa pangalan ko bilang Vice Chairman ng Jiang Group, ipautang mo sa akin ang lahat ng perang pwedeng hiramin. Pero kung ibebenta nyo lahat ng stocks nyo, hindi na kayo magiging vice chairman ng Jiang. Kung malaman ng bangko, idedemanda po nila kayo sa financial fraud. Ano ang kinakatakutan yan? Bago pa nila malaman, nabili ko na ang stocks. Pero ang panganib dito? Ano ang panganib na iyan? Hindi maaaring sayangin ang ganito kagandang pagkakataon. Lintik, 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 lintik. Sige, magkunwari ka pa. Sige, magkunwari ka pa. Ginang Jiang, hindi rin naman po solusyon ang pagtusok-tusok ninyo diyan. Ang proyekto sa Binhay ay malapit nang matapos ang deadline ng kontrata. Nagmamadali na ang mga kasosyo. Hindi. Kailangan ko pa ring hanapin ang lintik na iyon para guluhin. Ginang Jiang, ang proyektong ito, talaga bang kaya nating agawin ito mula sa pamilya Shen? Huwag kang mag-alala. Ang iba hindi ko alam. Pero ang taong iyon na si Shen Yaan, kilalang kilala ko siya. Tara na. Pamangkin. Saan ka pupunta? Tito Chen, bakit kasama mo siya? Ikaw pala ang matagal nang may balak sa Jiang Corporation. Ngayon mo lang nalaman, huli na. Parang narinig ko kanina na may hahanapin kang guguluhin. Hayaan mong isipin ko. Si CEO Shen siguro? Aba, pamangkin ko, tingnan mo ang sarili mo. Ang malaking bagay na inagaw ang lupa sa Binhay, tinatago mo pa. Kung malalaman ito ng ibang mga kasosyo, ano kaya ang mangyayari? Ginoong Chen, ikaw ang pinakamalaking shareholder sa kumpanya, bukod sa akin. Kung magkaroon ng problema ang kumpanya, hindi rin naman maliit ang mawawala sa iyo, di ba? Hindi. Matagal ko nang naibenta ang mga stocks ko. Kahit bumagsak pa ang stocks ng Jiang Group, wala na akong pakialam. Ginang Jiang, balak niya talagang pabagsakin ng Jiang Corporation. Ginoong Chen, kailangan ba talagang ganyan? Kailangan? Oo, kailangan talaga. Nang buhay pa si Jiang Tianhao, lagi niya akong dinodumina. Ngayon naman ikaw ang dinodumina ako. Bakit? Huwag ka nang magpumiglas, Jiang Shun. Ngayon, tiyak na ang iyong kamatayan. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Matagal na naming ikinalat ang balita na inagaw ng Shen Group ang lupa sa Binhay. Ano ang sinasabi mo? Ano ang sinasabi mo? I-translate ko. Sabi niya, hindi naaabot ang Jiang Corporation ngayong araw. Hindi po kayo pwedeng pumasok? Ginang Jiang, kailangan ko ng paliwanag tungkol sa proyekto ng Binhay. Law Manager, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Kung hindi ako dumating, niloko niyo na ako. Sabihin mo, ano bang nangyayari sa proyektong Binhay? Kumalma muna kayo. Ano pa bang mangyayari? Inagaw ng Shen Group. Hindi na matutuloy ang proyekto. Law Manager, ipinapangako ko sa inyo na walang magiging problema sa proyekto. Ano ang ipinapangako mo? Shen Group yon. I-terminate ang kontrata. I-terminate agad ang kontrata. Ibalik ninyo ang lahat ng aming paunang bayad para sa proyekto. Pero ang unang yugto... Pero ano? Sinasabi ko sa iyo, kapag nag-expire ang kontrata at hindi pa rin nagsimula ang konstruksiyon, ikaw ang lumabag sa kontrata. Sa panahong iyon, kailangan mong bayaran ang penalty. Law Manager, ano ang gagawin natin? Nagamit na ang pondo ng proyekto sa pagbili ng mga materyales sa konstruksyon. Kami. Dahil gusto ni Law Manager na i-terminate ang kontrata.
Kung gayon, i-terminate. Ang pera ko ang gagamitin kong pampuno. Maaari. Mas maganda yan. Pamangkin, ang galing ng loob mo. Ilang 10 milyong yuan agad ang ipinampuno mo. Nagtataka ako kung gaano kalaki ang kayamanan ng pamilya Jiang para ipampuno mo ng ganyan. Anong ibig mong sabihin? Jiang Kun, hindi mo naman siguro iniisip na kay low manager lang namin sinabi ang balita? Mayroong kabuuang 4 na kasosyo. May 3 pa ngayon. Mga ginoo. Pumasok kayo at mag-usap-usap tayo. Sir Jiang, naibalik mo na ang pera kay Sir Luo. Pakibalik din ang sa aming 3 kumpanya. Tama, Sir Jiang. Kung hindi kumalat ito, ang mga hindi nakakaalam ay iisiping may relasyon kayo ni Sir Luo. Di ba, mga kasama? Tama, Sir Jiang. Ano sa tingin mo? Akin ba muna o kina Sir Wang at Sir Zhang? Magkano pa ang natitira sa personal kong account at sa operating funds ng kumpanya? Mayroon pa pong 75 milyong piso. Kaya, kasya po iyan para sa pera ng 3 kumpanya. Pero kapag ibinigay na ang perang ito, tayo ay... Ibigay nyo sa kanila. Sir Jiang, Ibigay nyo sa kanila. Sa inyong 3, sasabihin ko ng maaga. Kapag pinunit ang kontratang ito, wala na kayong kinalaman sa kapakipakinabang na proyekto. Wala na kayong kinalaman sa kapakipakinabang na proyekto. Kapakipakinabang na proyekto? Kapaki-pakinabang pa rin. Wala ka nang proyekto. Bakit ka pa nagpapanggap dito? Tama. Sa tingin ko, itago mo na lang ang kapakipakinabang na proyekto na ito para sa sarili mo. Baka mamaya ikamatay mo pa yan. Tara na. Hindi pa kayo umaalis? Huwag muna tayong magmadali na paalisin kami. Nagsisimula pa lang ang tunay na kaguluhan. Ano pa ang gusto ninyong gawin? Sir Jiang, maaari bang itanong, dahil sa sunod-sunod na pagtatapos ng kontrata ng mga kasosyo at pagkawala ng pangunahing proyekto, gaano pa kaya katagal mabubuhay ang Jiang Group? Kumusta po, Sir Jiang? Sa kasalukuyang kalagayan ng Jiang Group, sa tingin niyo po ba ay kaya niyo pa itong suportahan? Nababalitaan po na bukod sa pag-alis ng mga kasosyo, maging ang vice-presidente ng inyong kumpanya ay ibinenta na ang mga stocks at umalis sa Jiang Group. Kailan po kayo aalis? Chen Mingming, ikaw ang nagdala ng lahat ng mga reporter na ito? Tama. Kapag kumalat ang mga balitang ito, babagsak ang stocks ng Jiang Group bukas. Apo, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Guardia. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Lumabas kayo, lahat kayo? Jiang Zong, mangyaring sagutin niyo po ng diretso kung malapit ng malugi ang Jiangxi Group, Jiang Zong. Bilisan niyo na. Jiang Zong. Lahat ng katuwang ay umalis, walang pondo na umiikot at wala ni isang sentimo sa mga personal na account, Jiang Sun. Sa pagkakataong ito, wala kang kawala. Jiang Zong, tingnan niyo po. Nag-live streaming pa sila. Sa ganitong paraan, ang presyo ng ating stocks ay... Mga mahal kong manonood, makikita niyo ngayon na ang Jiangxi Group ay nagsara ng mga pinto at hindi lumalabas. Tama ang sinasabi niya. Sa ganitong takbo, ang stocks ng Jiangxi Group ay tuluyang babagsak. Kaya pa itong iligtas ngayon. Oo nga pala, Jiang Sun. Nasaan ang natitirang ari-arian ng Jiangxi Group? Dalian mo at ilabas mo na? Ilalabas. Ilalabas, para lang kainin ninyo ng paunti-unti? Huwag mong sabihing hindi ko alam. Kahit alam ko, hindi ko sasabihin. Sige. Kung gayon, hintayin mong malugi ang Jiangxi Group at hintayin mong mawalan ng saysay ang pinaghirapan ng iyong ama. Talaga? Kabaliwan ang nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, hindi ang Jiangxi ang malulugi. Kundi kayong mga taong trader at walang utang na loob, pati na rin ang mga taong taksil kanina. Ang malulugi ay hindi ang Jiang Group, kundi kayong mga taong mapanlinlang, walang utang na loob, at mga taksil na iyon kanina. Jiang Shun, ngayon, parang wala kang sakit at nagsisimula ka ng magsalita ng kung ano-ano. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Kahit pa ang mga Diyos ay hindi ka na maililigtas. Pamangkin, kung ako sa'yo, ibenta mo na agad ang mga shares at tumakas. Ang Tito Chen mo, dahil sa matagal na nating samahan. Sige, pahirapan ko ang sarili ko at bibilhin ko ang mga shares mo. 5,000. Ano sa tingin mo? Mr. Chen, sa kasalukuyang lakas, 50 milyon ba ay hindi gaanong angkop? 5,000 lang.
Jiangsun, tingnan mo kung gaano kakabait ni Mr. Chen, bakit hindi ka pa sumasangayon? Isa rin yan sa pinaghirapan ng namayapa mong ama. Kung hindi ka papayag, baka hindi mo na makuha kahit ang 5,000. CEO Jiang, anong gagawin natin ngayon? Ayaw ko. Hindi hahayaang manatiling walang kibo ang lalaking iyon na si Shen Yan. Kung hindi mo binanggit si Shen Yan, muntik ko na siyang makalimutan. Sa pagkakataong ito, nagpapasalamat talaga ako sa kanya dahil dinala kanya sa ganitong sitwasyon. Oo, kailangan ko rin siyang pasalamatan ng husto. Kung hindi, paano mahuhukay ng kumpanya ang isang malaking uod na tulad mo? 'Di ba? Jiangsun, mamamatay ka na pero matigas pa rin ang ulo mo. Dahil sa ganoon mo siya pinasasalamatan, tatawagan ko ba ngayon si CEO Shen? Para pumunta siya rito at tapusin ka na agad? Magandang ideya. Tawagan mo na ngayon si CEO Shen. Sa tingin ko, sabik na sabik si CEO Shen sa araw na ito. Sige, tawagan mo. Ikaw ang nagsabi niyan. Hello? CEO Shen, ako si Guyun. Malapit nang malugi ang Jiang Group. Gusto mo bang sumama sa amin para suportahan ang CEO Jiang namin? Manager Shen, nasa kumpanya na po kami ng asawa ninyo. Mga kaibigan, makikita ninyo ngayon na ang Jiang Group ay sarado at tumatangging magbigay ng panayam. Tinatayang dahil sa pagkansela ng lahat ng pondo sa proyekto ng Binhay at ang pagkabuwag ng financial chain, maaaring humarap ang Jiang Group sa pagkalugi at liquidation. Balita ko ang Jiang Group ay humaharap na ngayon sa isang kumpletong pagbagsak. Kasalanan ko? Dapat ko munang inilabas ang balita tungkol sa pakikipagtulungan at co-development. Malaki siguro ang stress niya ngayon. Oo naman. Tutal hindi alam ni Manager Jiang na nasa panig niya kayo. Kung ibang tao iyan, matagal nang sumuko. Hello? Hello? Manager Shen, ako po si Guyun. Guyon? Nasa bingit na ng pagkalugi ang Jiang Group. Gusto mo bang sumama sa amin at suportahan ang aming Manager Jiang? Nandyan kayo sa Jiang Group? Oh. Hindi lang ako, nandyan din si Chen Mingming, Manager Chen. Malaki ang naging kontribusyon ni Manager Chen sa pagbagsak ni Jiangsun ngayon. Nandyan pala kayong lahat, magaling? Ikaw at si Chen Mingming, hintayin niyo ako dyan. Papunta na ako. Pagdating ko, personal akong magpapasalamat. Narinig mo ba, Jiangsun? Darating na si Mr. Shen. Bakit hindi mo pa ibalik ang mga ari-arian na iniwan ni Jiang Tianhao? Bakit ka nagmamadali? Hayaan lang na bumagsak pa ang stock. Tama nga, tama nga. Huwag kang magmadali, Apo. Kapag naintindihan mo na, pwede mo pa rin ibalik. Hindi kaya gusto mong hintayin na bumagsak ang presyo ng kumpanya at doon ka bumili ng marami? Matalino. Hindi lang ako bibili ng marami, kundi bibili ako ng napakalaki. Maganda talaga ang ideyang iyan. Ibenta sa mataas na presyo, magkalat ng negatibong balita para bumaba ang stock, tapos bumili ulit. Kapag wala na akong magawa at bumalik ako kasama ang mga ari-arian ng pamilya Jiang sa labas para iligtas ang sitwasyon, kikita ka na naman ng malaki. Hindi lang iyon. Nakakolekta din ako ng malaking halaga ng pera. Naghihintay na bumagsak ang stock ng Jiang Group sa pinakamababa bago ko bilhin lahat. Sa oras na iyon, mayroon akong 45% ng shares at ikaw ay mayroon lang 40%. Sa oras na iyon, dapat ay ako na ang uupo sa opisina ng chairman. Sa oras na iyon, dadalhin mo ang iba pang ari-arian ng Jiang Group at kusa ko na itong tatanggapin. Hindi pa gabi, nangangarap ka na. Kung panaginip ba yan, malalaman mo rin. Kung ganoon ka kasigurado, hayaan mong hulaan ko ulit. Pagkatapos mong ibenta ang stock, hindi kaya humiram ka ulit ng malaking halaga ng pera bilang vice chairman ng Jiang Group? Ang ganoong kalaking halaga ay financial fraud. Hindi bababa sa ilang dekada ang sentensya. Ano ngayon? Kahit malaman ng bangko sa aking koneksyon, makakapaghintay pa ako hanggang sa bumagsak ang Jiang Group at bibilhin ko ulit. Ang ganda naman ng iniisip mo.
Manager Shen, ang bilis mo namang dumating. Bugbog, sarado ka na nga. Tapos gusto mo pa ring manggulo. Ang sipag mo nga naman. Manager Shen, ano ba yung sinasabi mo? Magkakampi tayo. Hindi ko inaasahan na si Manager Jiang magkakaganyan. Kumusta? Hindi ka ba nasasabik? Hindi naman. Kontrolado ang lahat. Kontrolado ang lahat. Wow, talaga bang kontrolado ang lahat? Pamangkin, nagtatago ka lang ba sa likod ng pagpapanggap? O nahihiya ka lang sa harapan ni Manager Shen? Nakaaway mo? Pinapatalas siya ng tatay ko. Pero sa ngayon, parang kulang pa rin. Ang magiging leader ng Jiang Corporation sa hinaharap, dapat. Sige. Mukhang kailangan ko pa siyang pahirapan para malaman mo ang katotohanan. Shen mo. Ikalat ang balita. Susugurin ng Shen Group ang Jiang Group sa lahat ng aspeto at yung proyekto sa Binhai. Lahat ng kumpanyang nakipagtulungan sa Jiang, hindi ko gagamitin. Manager Shen, hindi ba tayo pupunta? Pumunta ka na kung pinapapunta kita. Bakit ang dami mong salita? Pero, ayaw mo na ba ng bonus mo sa susunod na taon? Shen mo, huwag kang pumunta. Jiang Shun. Katulong ko si Shen mo. Anong karapatan mo? Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa panlabas, kalaban kita. Pero, sa loob, ang taas ng paghanga mo sa akin. Anong pinagsasabi mo? Paano mangyayari yan? Salawahan ka talaga. Napakawalang hiya mo para akitin ang aming si Shen. Pamangkin, kung malalaman ito ng tatay mo, na bumaba ka sa ganoong uri ng pagbebenta ng sarili para iligtas ang kumpanya, hindi siya mapapanatag sa kabilang buhay. Wala kang alam. Hindi ikaw ang walang alam? Ang aming si Shen ay ang napakarespetadong CEO ng Shen Group. Ilang klase ng babae na ang nakita niya? Oh. Talaga? Shen, nahuli ka na, kaya hindi mo na kailangan pang magpanggap. Paano mo nalaman? Sikreto. Jiang Shun? Jiang Shun? Bakit hindi mo na lang ako akitin sa halip na siya? Baka sakaling matulungan pa kita ni President Chen. Nakakatawa ba iyan? Chen, hindi mo naman ako binibigyan ng galang. Ano ka ba sa tingin mo? Isang asong nagkanulo sa kanyang pamilya, isang walang pusong at walang hiyang tao, isang walang kuwentang taong umaangat dahil sa mga babae, karapat-dapat ka bang bigyan ko ng respeto? Oo. Hindi ako kasing husay mo, Shen. Pero dapat mong isipin, kung wala ako, siya, si Jiang Shun, mabilis bang babagsak? Kung wala ako, madali bang mawawala ang iyong kalaban, Shen? Sino ang nagsabing gusto kong mawala siya? Ito. Kanina, sinabi mong plano mong hintayin na bumagsak ang stock ng Jiang Group bago mo bilhin lahat. Pero kung ang stock ng Jiang Group ay hindi bumaba kundi umakyat? Ito. Presidente Shen, anong ibig mong sabihin? Literal lang. Shen mo, ipalaganap mo ang balita. Ang proyektong Binhai na ito ay magkatuwang nahahawakan ng Shen Group at Jiang Group para paunlarin nila ng magkasama. Magkatuwang na paunlarin? Ito. Sandali, Presidente Shen. Nababaliw ka ba? Kaya naman ng Shen Group na solohin ang malaking biyayang ito. Bakit mo pa ibibigay ang benepisyo sa iba? Iba? Sinong iba?
Guyon, hindi mo pa alam ano? Sa tingin ng lahat, kami raw ay mga mortal na magkaaway. Pero sa totoo lang kami ay magkababata. Magkababata. Ha? Hindi lang yan. Si tatay ni Ekian ang naging ninong ko. At siya mismo ang nagpalaki sa akin. Ang mga ginagawa kong laban kay Ekian ay mga pagsubok lang na iniwan sa kanya ng aking ninong. Imposible, hinding-hindi ito maaari. May isa pa akong munting sikreto. Hindi ba matagal na ninyong hinahanap ang negosyong hiniwalay ng Jiang Group? Ang Shen Group yon. Ito. Hindi ba? Pati ako nilihim nyo? Alam mo na pala mula sa simula? Kaya mula pa nung umpisa ang kalmado mo na. Sabi ko, Uncle Chen, ang dapat nyong inaalala ngayon ay hindi na yan, tama? Tama. Ang mga stock ko, ang mga share ko. Bilhin agad ang lahat ng kaya nating mabili na shares ng Jiang. Bilisan ninyo. Boss Chen, ubos na ang mga share ng Jiang. Ano? Ano? Bakit nabili lahat? Marami pa kanina sa merkado. Chen Mingming, naisip mo? Hindi ko maiisip? Ikaw ang bumili ng lahat ng stock ng Jiang Group sa stock market. Tio Chen, hindi mo na mapupwestuhan ang vice-presidente ng Jiang Group. Kung sa bangko naman, paano ka magpapaliwanag? Tama-tama? Bangko. Ay, Lao Xie. Nabalitaan ko, Mr. Shen, ang si Mr. Shen. vice-presidente ng Jiang Group, bumaba na sa pwesto. Mr. Shen, Alam mo ba? Ano? Humiram pa siya ng pera sa iyo? Financial fraud ito. Oo. Dali, tawagan mo siya. ito. Bakit mo ako tinitingnan? Lakasan mo ang volume ng telepono. Malapit na ang karma. Ito. Salamat, Branch Manager Zia. Chen Mingming, ang ginawa mo ay walang kabuluhang pandaraya sa pananalapi. Alam mo ba? Xie, Branch Manager Xie. Ibabalik ko po lahat ng pera sa bangko kasama ang interes. Umalis ka. Ang record ng utang na ito, paano ko ipapaliwanag sa mga nakakataas? Kung sisirain mo ang pwesto ko bilang branch manager, ipapadala kita sa kulungan at makukulong ng 80 o 70 taon. Xie, Branch Manager Xie, nagkamali po ako. Branch Manager Xie, tulungan niyo po ako. Branch Manager Xie. Bakit? Kasalanan mo lahat. Sasakalin kita. Yan lahat ang magagandang ideya mo. Ibalik mo ang stock ko. Ibalik mo ang posisyon ko. Ibalik mo ang buhay ko. Matanda ka. Kung hindi ka langganin sa Jiang Corporation, bibigyan pa kita ng payo? Deserve mo yan. Ikaw. Bakit? Ibigay mo. Ayoko. Ibigay mo. Papatayin kita. Wag. Papatayin kita. Ibigay mo. Bitawan. Hindi ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginawa yan. Jiang Sun. Iligtas mo ako. Jiang Sun, dati masama ako. Kasalanan ko lahat. Naguluhan lang ako. Tingnan mo naman, dating nobyo mo ako. Iligtas mo ang buhay ko. Dating nobyo. Paano ka nakahanap ng lakas ng loob na sabihin yan? Iligtas mo ako. Ikaw. Guyon. Sa lahat ng kalokohan na ginawa mo dati, mag-isip-isip ka sa kulungan. Hindi ako pwedeng makulong. Bata pa ako. Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan kong umalis dito. Takbo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Mag-report ka agad sa pulis.
Kita mo na tama ako. Saan tayo ngayon? Sa Shen Group. Para makita mo ang kumpanyang kukunin mo sa hinaharap. Bakit? Ang ating presidente Shen, aatras na para maging mabuting asawa? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hello, magandang araw. Sige, ipaparating ko. Presidente Jiang, tawag po ni Presidente Luo. Presidente Luo? Opo. May kailangan pa siya? Tinanong niya kung kailan maaaring pirmahan muli ang kontrata. Pinag-isipan niya ng mabuti at nagpasya na hindi na lang wakasan ang kontrata. Sabi niya, sa panahong nasa kagipitan ang Jiang Group, hindi niya pwedeng atrasan bilang kasosyo. Ang ganda ng mga salita. Hindi ba dahil narinig niyang nabawi na ng Jiang Group ang proyekto? Si Presidente Jiang at Presidente Li po. Direktang ibaba. Simula ngayon, ang Shen Group lang ang magiging kasosyo ng Jiang Group. Tara, Ikabit ang seatbelt, handa na tayong umalis. Naplano na ang ruta, papunta sa Civil Affairs Bureau. Civil Affairs Bureau? hindi ako. Si Shen Mo iyan. Ha? Nakalimutan mo ba ang sinabi mo noong nakaraan na dadalhin mo si Sekretarya Kiao para magpakasal? Ha? Kuya, huwag ka namang magsalita ng kung ano-ano. Ito. Sige na. Umalis na tayo agad. Hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Saan tayo pupunta? Kung gayon? Sa Civil Affairs Bureau. Ha? Destinasyon, Civil Affairs Bureau. Simulan ang pag-navigate.